Kamusta? Jason Ocampo nga pala nagbabalik. At yun, kakabalik ko lang ng Pilipinas. Mga 2 weeks na rin ako nandito. So, ayun, naisip ko ako lang i-review. I-review yung mga action figure na nabili ko pagka uwi ko ngayon ng Pilipinas. Tapos yung mga ibang action figure na nabili ko nung habang on board ako last vessel contract ko. So, yun, simulan na natin. Marami-rami to actually. So, sige, simulan na natin. So, una si loose figure na Sammy Guevara na Unrivaled. Hindi ko alam kung kanino ko to nabili or na-order. Nakalimutan ko na kung sino. So, yun. Nabili ko to nung nasa barko pa ako. Pinabili ko dun sa girlfriend ko. Parang kung di ako nagkakamali kung kay Figurnatics yata. Kay Figurnatics ko to nabili. So, yun. Loose figure. So, as of now, kompleto ko na yung yung 4 pillars ng AEW. So, ito na lang yung kulang ng time na yun. So, nabili ko na siya. So, ito yung isa sa mga unang action figure ni Sammy Guevara, no? So, ayan. Tingnan natin. Nakadila. So, ayun. Ngayon, wala akong balita kung nasa na to si Sammy Guevara. Parang nung nakaraan, tag team sila ni Dustin Rhodes. Tapos parang nag-ROH something tag team sila. Tapos ngayon, wala na akong balita kung may program ba siya ulit sa AEW. Pero alam ko AEW pa rin siya, tapos may stint siya sa Ring of Honor. So, ayan, Sammy Guevara. So, sunod natin, ito nabili ko kay Aeus Collectibles, Elite 84 Sheamus. Banger after banger after banger. So, ayan. Ito yung parang second to the last latest figure niya. Parang ganun. Pangalawa sa latest. Ayan. Ayos yung head scan. Tapos maganda yung balbas niya dito. Ayan. May cross. May soft goods na shirt. So loose din siya. Pero almost good as new. 10 out of 10. Parang tinanggal lang sa box. So yun, nabili ko rin siya nung time na nasa barko ko. Pinabili ko lang din siya dun sa girlfriend ko nung nakita ko. So ayan, Sheamus. So sunod natin, ito rin, kasama niya sa Elite 84. Pero to nabili ko naman sa Chinese Shopee reseller. Ewan ko, parang lahat yata ng mga nagko-collecta ngayon ng action figure na WWE, nakaabang din sa kung ano ibebenta ng Chinese seller na yun sa Shopee. So, minsan nagbebenta sila ng mga rare na action figure, minsan mga ulo, mga head scan, mga head sculpt. Meron din ngayon mga katawan naman, mga slightly damaged na Pero yung mga kayang remedyohan pa na action figure, yun. So, doon sila nakilala ngayon at alam ko marami na rin nabili. Minsan yung iba nagre-resell na din. Siguro yung iba nag-hoard ng mga pwede na ibenta. So, ayun. Isa to sa nabili ko doon. Si Elite 84 loose Jeff Hardy. Walang accessories at walang available na interchangeable hands. Pero yun, ang nakuha nating hands na yung kanyang sign. Pang sayo niya. Tapos yun, ang ganda ng head scan. Elite 84. Tapos, kaya ako rin to binili kasi ito yung Jeff Hardy na kita yung details ng niya sa likod. Tattoo. So, yun, may konting damage lang dito sa parang smudge lang pero kaya pa naman siguro to tanggalin. So, yun. Jeff Hardy, Elite 84. So, sunod naman natin na action figure. Ito na muna. So, ito yung Elite Topics 2019 na Finn Balor. Ito yung pangatlo kong Finn Balor na action figure na Elite. So, yung una ko naging action figure na Finn Balor is yung basic niya. Tapos nagkaroon ako ng opportunity na makabili ng Demon na Finn Balor na loose. Tapos nabili ko yung second stint niya na NXT version niya Finn Balor. So ito yung pangatlo. So ito yung parang pambullet club niya kasi medyo bata-bata pa siya dito.
Elite Topics 2019 Finn Balor. Nabili ko kay Sir... Kanina ko ba nabili to? Nakalimutan ko na. Nakalimutan ko sino ba binilhan ko nito. Basta yun. Kakabili ko lang nito pagkababa ko. Kyrie Cabrera, ayun, kay Sir Kyrie Cabrera, doon ko siya nabili. Kasi eto, nilagay ko lang tong NXT belt sa kanya. So wala pa ako nung yung na-held niya na NXT version, yung pang black and gold na era. So naghanap din ako nun. Tapos yun. Itong soft goods na to, kay ano to kay tawag dito, Kushida. Yun, nilagay ko lang muna dito. Kasi wala. May jacket to, may rubber jacket na black. Kaso ito yung kasama niya. Kaso nasilan ako ikabit, ibalik. Kaya hindi ko na muna ginagamit tong ano na to, rubber jacket. So yun, good condition din, no, kahit loose. Actually matagal, nasa barko pa ako. Lagi ako nag-i-screenshot ng mga nagbebenta ng mga action figure. Tas yung isa sa mga seller na si Sir Kyrie, nag-screenshot ko na yun yung post niya before. Tas isa talaga sa target ko pagkababa ko, bibilin ko yung Finn Balor niya. Tas may nakita din ako doon na binibenta niya na Baron Corbin. Nakabox pa. So kung hindi ko mabiling ngayon, baka sa susunod. Yun, target ko yung Baron Corbin. Kasi nabenta ko na yung Baron Corbin ko na hindi ko gusto yung tights kasi parang brownish something. Gusto ko yung black na attire niya. Yung, I think yun yung unang ano niya, elite. No, tas yung jacket niya na maangas pang lone wolf. So ito, pangatlong ano ko na to, pangatlong Finn Balor. Ewan ko, ano na ako lagi na ako nag-ano ng Bullet Club, basta Bullet Club, binibili ko na Bullet Club member. So yun, kailangan natin to pang Bullet Club na starter talaga, smug face na Finn Balor, khaki. So sunod natin, ito naman muna, sige. Nabili ko to Chinese seller din sa Shopee, pero hindi yung usually na binibilan. Parang may nakita lang ako na seller na yun, nagbebenta siya ng UE na loose na The Rock tsaka John Cena. So nakachempo tayo, nakabili tayo ng UE 10 Ultimate Edition John Cena Series 10. So ayan, ano, syempre wala siyang box, ano rin, wala rin siyang cap, wala siyang shirt. So loose talaga siya. Pero for 1,000 pesos nakabili tayo ng UE na good condition, good joints, 'di ba? Walang damage, tapos may kasama pa siyang eto spinner belt. Parang nakatipid nga ako dito kasi itong spinner belt na to, ang bentahan nito around 5 to 800 each. Ito lang, belt lang. Tas nabili ko siya alongside with this action figure niya na John Cena. 1,000 lang. So isipin mo yun. Parang feeling ko kung ako magbebenta ng ganito, parang mabibenta ko siya ng 2,000. Ito lang, 2,000. So parang ang laki nung natipid ko nung nabili ko to. Tas legit pa yung Chinese seller na yun. Tas may mga iba pa siyang binibenta na action figure. Yun nga, may UE rin siya na darak na may kasamang belt. Tas same lang halos ng price nila. So yun. Basta nag-ano ako nung pagka-uwi ko, puro ano ko sa Shopee, kaya nung nakita ko to, add to cart, tapos ngayon may budget na, binili ko na. Sayang So yun, sulit tong John Cena to, lalo na main event siya ngayon, kalaban niya si Cody Rhodes, diba? Tapos ito yung unang UE ko na John Cena, tapos pangalawang action figure ko to na John Cena na, kasi may isa akong elite yung camouflage na brown yung ano niya, pang 2012, yung Rise Above Hate yung version. So nag-isip ako kung kukuha ko nung parang jorts niya na maong talaga yung itsura para maging accurate sana siya pagkalaban niya kay Cody Rhodes, no? Tapos yung, of course, yung latest na head scan. Pero ayun, baka mag-release naman na sila din sa susunod. Pinaka latest niya yata yung parang
yung attire niya yata kay Solo Sikoa yata, yun yung laban niya last year sa WrestleMania. So yun, so far, so as of now, ito na lang muna. Tas yun talaga, ito talaga yung pinakasulit eh. Although itong version na to hindi siya nag-i-spin, may nabili ako yung kay Damis nung nakaraan sa video, yun naman nag-i-spin yung gitna niya, pero ito hindi siya nag-i-spin. Pero okay lang kasi solid to, di ba? So yun lang. Next figure natin, sino ba? Ito. Kenny Omega na Akuma. Anong nangyari? Bumili ako kaya ako binili tong Akuma na na type na Kenny Omega, yung katawan niya. So ito galing to sa isa kong action figure na Kenny Omega, yung ulo. Hined swap ko lang para mas astig yung itsura niya. Kasi yung ulo nito ni Kenny Omega na Akuma, 'di ba, color red. So yun, binili ko siya sa, alam ko sa Chinese seller ko din to nabili. Tas ito rin, nabili ko rin. Doon sa Chinese seller na yun. So dito ko kinabit yung ulo nitong Akuma na to. So dito ko muna siya kinabit. Kasi nakabili ako ng katawan ni Jay White na ringside exclusive. Although ano siya, wala siyang ulo, walang kamay. Marami naman tayong interchangeable hand. So nagawan siya ng paraan. So as of now, di pa sila nagre-release ng ulo ni Jay White. Yun yung inaabangan ko para malagay ko na dito sa action figure na to. Pero since wala pa, at may in-inquirean ako na action figure page, gusto ko sana mag-order ng Jay White, yung black pambulit club yung attire. Sayang hindi pa available kay Sir Wrestling Boy. Sayang hindi pa available. So basta susunod na lang ako mag-avail. So ayun, diba? So ngayon meron akong dalawang Kenny Omega. Pangatlo na to actually, kasi meron akong nakabox pa na Kenny Omega na ewan ko, unrivaled yata yun. So ayun, kung titignan nyo, Jay White yan. Jay White yung attire. So yung usually na presyo ng Jay White, no, na nung ni-release nila, actually kaka-release lang within this year yun eh. Parang early January ni-release yun, kasama nung Osprey yata. Para mga nasa 2-4 pa bentahan ito pag nakabox, kasi nga ringside exclusive. So yun, dito ko muna nilagay ulo ni Kenny Omega na Akuma na galing dito sa figure na to. Kasi yung isang Kenny Omega, tinanggalan ko ng ulo, dito ko nilagay. Yung sa Kenny Omega na tupa, kasama niya si Hangman Page. So yun, ito na siya. Naging ganito na muna. So bumagay din yung red na ulo niya, kasi red din yung attire nito nung Jay White na to. So yun, pag nabili ko na yung Kenny Omega, yung Jay White na pambulit club, yung naka-team siya, parang kumpleto ko na yung mga leader na may action figure. So far ito na muna. Waiting out dun sa ulo ni Jay White. Switchblade. So yan. Solid. Ito ang problema lang dito dun sa may konting smudge. Ewan ko matatanggal pa to. Di ko pa to nalilinisan eh. Pero all in all, sobrang astig. Maganda tong attire na to ni Kenny Omega eh. So, parang siya, pang Wrestle Kingdom, pang NJPW. So next natin, ayun. Ito naman, ano ba? Siguro ito muna. Yun nga, nasabi ko kanina na yung Chinese seller na yun sa Shopee, nagbebenta sila ng mga head sculpt, usually mga latest na head sculpt ng mga previous elite, mga ganun. Hindi lang elite, mga UE din, mga Jazzwares, di ba? Na mga action figure. So, ang ginawa ko, ito yung lumang ulo. Manoon na ulo ni AJ Styles. So, nagano ako head swap. Pinalitan ko siya nito. Yan. So, ito nabili ko siya Shopee, parang 100 plus lang. UE, AJ Styles na head sculpt. So, sobrang solid. Laki ng upgrade kumpara mo dito. Dito kasi parang laki na noon ni AJ Styles eh. So yun, parang nagmukha tuloy updated tong AJ Styles ko dahil gawa ng nag-head swap ako.
from this to this. So, yan, isa pa yung mga solid. Ganon din yung ginawa ko dito sa, asan na yun? Ayun. Ito muna, si Ric Flair. So, ito yung previous ko na Ric Flair na ulo. So, lakas maka-80s, no? Ang haba pa ng buhok niya. So, nag-order din ako doon sa Chinese seller na yun bago ako sumampa nung nakarambar ko. So, ito medyo mas ano pa to, medyo accurate na ng konti para maging evolution na Ric Flair. Ayan, medyo short hair na siya. Parang ito mga early 2000s na Ric Flair. Yung hindi pa buo yung evolution. So, ito yung galing kay Rick Rude na nabili ko na belt. Dito ko muna nilagay sa kanya, kay Ric Flair. Tapos ganoon din yung ginawa ko kay Drew McIntyre. Kasi may nabili ako na Drew McIntyre before. Ewan ko, NXT TakeOver pa yata tong version niya na to na action figure. So, ito yung ulo niya. Yan. Tapos medyo may parang factory defect or something. Kasi hindi yung sa balbas niya lalo. Parang hindi na-printan lahat. Yan. Ito pa yung mga unang ano head sculpt na head scan niya ni Drew McIntyre. So, bumili ako nung nakaraan. Actually, kakadating lang ngayon. Ayan. So, ito yung NXT TakeOver yata na action figure ni Drew McIntyre. Tapos ngayon, ito na yung head sculpt niya na pinalit ko. Elite 89 na head sculpt Drew McIntyre. Although parang hindi yung skin tone niya medyo namumula, no, compared dun sa skin tone nung NXT TakeOver na body, pero okay naman, konti lang yung diferensya. So yan, mga magic ng head swap, no, magiging mukhang updated yung mga action figure mo na out of date na yung itsura. So may mga nabili rin na, ang dami ko rin nabili na head sculpt doon, kagaya din ito. Itong body na to, hindi ko alam kung originally kanino, pero yung ulo niya na nabili ko siya, Chris Jericho, yung nakalagay. So, nakakita ko dun sa Chinese seller na yun na ulo ni Gunter. So, dahil wala pa akong Gunter at wala pa akong pambili ng UE Gunter. So, ito na muna. Since medyo pumeta si Gunter that time, dito ko na lang muna nilagay yung Gunter habang wala pa akong Gunter. Tapos, nakascore din ako dun ng Bobby Fish na goods na head scan. Yan. Para pag nakabili na ako ng Bobby Fish, kasi gusto ko rin kompleto niya Disputed Era. Adam Cole pa lang meron ako. Pag nabili ko yung naka-smirk na bungi, ito yung ipapalit ko dyan na head scan. So, naka-ready na tong Bobby Fish na ulo na to. So, ano ba sunod natin? Ito. Nakabili ako kay Sir Ezekiel Dionisio ng custom na Dolph Ziggler. So, ayan. Actually, dalawa yung binenta niya sa akin. Tapos ito yung body. So, binigay niya lang sa akin ng napakamura. 600. Bali, may dalawa na akong Dolph Ziggler. Tapos ito, to? Elite 70 yata to na ulo ni Dolph Ziggler, yung head scan. So, yung meron siyang kasamang jacket, no? Pero itong body niya, custom, parang tawag dito, pininturahan ng gray. So, di ko alam kung ito ba original na pambaba niya. Pero okay naman. Siguro mga 8 out of 10. May konting paint chip dito sa, ayan, kita niyo yung color pink tas gray. Pero sobrang goods. Tignan mo niyo may ulo niyan. Sobrang solid. Ito yung pangalawa sa huling action figure niya. Yung isa yung SummerSlam na elite ni yung build the figure ni Mr. Perfect yata yun, ni Dolph Ziggler. So yun, ayos tong So ito yung head scan niya, ay itong isa pang body ng may ulo rin to ng Dolph Ziggler. Tapos nakakita ko ng katawan ng SummerSlam Dolph Ziggler na medyo sira sa Chinese seller. At ngayon lang siya dumating. Kaya yung ulo nito nilagay ko na dito. So ayan, nakascore ka. Parang
300, 400 lang yata yung buong katawan. So ito yung kamay. Sobrang maayos pa to. Ang problema lang nitong katawan na to, sira yung dito niya. So kailangan siyang ilagyan ng pandikit. So ano na siya, fixed waist. Pero okay lang. Ano pa rin naman, tight. Yun lang yung problema. So dinikit ko na siya. Tapos kinapit ko yung ulo nito galing dito. So ayun, meron na ako latest na Dolph Ziggler. So ayun. Dalawa na yung Dolph Ziggler ko kagad. So parang all in all na nagastos ko lang dito parang 1,000 lang yata. So yan. Dolph Ziggler. So ayun, yung huling dalawang figure natin dito. Kakarating lang, ka-pick up ko lang kanina sa LBC. So na-purchase ko to kay Sir 3D. Si Sir Lamberto Diang sa DHT na page. So kasama yung member yun. Tsaka matagal na rin seller. So bumili ako sa kanya nito. Cody Rhodes Elite Top Picks. 2023 yata, 2024 Elite Top Picks. So yan. Sobrang solid. Yan, meron na, ito yung una kong Mattel na Cody Rhodes. Kasi meron lang ako yung Supreme na AEW na Cody Rhodes. So ito yung ko. Dati ang bibili ko sana yung UE niya, kaso ewan ko, limit lang yung budget eh. Tapos yung nabili ko na to, tsaka naman ako nakakita ng mas mura na UE na Cody Rhodes, parang nasa 2.7 lang yata. Kaso wala, nakabili na ako. So sunod na lang yan. So compare natin yung itsura. So wala tong alternate hands. Tapos ito na as is na siya. Sobrang solid ng figure na to. Ito kasi problema ko sa Supreme. Maganda naman siya yung articulation niya kasi yung heads kanya parang cartoonish talaga yung itsura compare mo sa Mattel. So ayun, bumili talaga ako nitong para mas accurate. At total, syempre siya yung champion. Wala pa ako nung yung gold na undisputed na World Heavyweight Champion. Tsaka yung bagong World Heavyweight Champion. Kaya ang nilalagay ko muna sa kanya yung WWE Champion. Ayan. So, laban sila ni John Cena sa WrestleMania. Beat the hype. At least nakasecure na tayo ng isang action figure ni Cody Rhodes na Mattel. Tapos ang huli sa lahat, ito din galing din kay Sir 3D. Back in box na Finn Balor. Ano ba to? Elite 107. So kaya ako to binili mainly para dun sa dalawang maskara na yan. Kasi parang hirap na ako makakita nito kahit dun nasa barko pa ako. Mahal, parang kahit sa Amazon mahal na rin siya, nasa 45 na yata. Kaya medyo nagdadalawang isip ako. So yun, may binibenta sa Sir 3D na back in box. So mura ko lang nabili. So yan na lang, hindi ko muna siya tatanggalin sa sa plastic niya. Pero ayun, sobrang solid ng maskara. Pwede rin pandagdag na assailant itong maskara na to. Ayun, meron siya alternate hands. Kompleto siya, accessories. Talagang back in box lang talaga. Sobrang solid ng action figure na to. Nilabas ko na to kanina kaya ganito na lang muna. Yan. Ito yung pang-apat na Finn Balor ko. Pang-apat na yan. So I think dahil meron ako nito, hindi na ako bibili nung niya, UE na Finn Balor. Pili ko hindi na kailangan. Tsaka usually parang ito na itong tights niya, ito yung parang chase version dun sa UE. Tapos usually puti yung pants yung normal na UE na Finn Balor. So I think bibili pa ako ng isa o sakali na Demon Finn Balor na updated. Tapos tigil na ako sa Finn Balor. Or so I thought. Well, depende. Pero yun. Ito na yung pinakahuli. So hindi pa naman pinakahuli. Ito yung pinakahuling dumating na action figure. So may dalawa pa akong in-order na action figure na ewan ko darating ng April or
early May. Ano yun? Kurt Angle na Legends, tsaka yung Yui na CM Punk. So, pag dumating yun, i-review ko din yun. Pero di ko muna siguro bubuksan sa box. Kasi, ano yun MISB. So, yun. So, yun lang. Dami ko rin nabili na action figure na nasa barko ako. So, yun, mga naka-20 yata ako. Hindi ko na mabilang. Excluded yung mga hined swap lang, syempre. So, ayun lang. Thank you for watching. See you again in next toy review video. Ciao.